Nag-check-in kami sa isang timeless and vintage vibes hotel. Nag-night walk sa Calle Crisologo. Lumibot sa bayan sakay sa kalesa. At bigong makakain muli ng Ilocos Empanada. Hello guys! For today's video ay meron ulit kaming biyahe papuntang norte. At ang unang stop namin ay dito sa province of Nueva Ecija. 2:30 AM nung umalis kami ng Batangas at exactly 8 AM nung nakadating kami ng Gabaldon. Marami na ding beses na nakapunta kami dito sa Gabaldon at kilala ito as land of breathtaking scenery and timeless stories. At talaga namang ma-enjoy nyo ang biyahe dahil sa mga magagandang views na makikita nyo. Kaya naman, after drop-off ay dito na kami kumain ng aming breakfast sa tapat ng Calabasa River. At pagkatapos ay nagsimula na ulit kaming bumiyahe papuntang Ilocos. At ang huling drop-off namin ngayong araw ay dito sa bayan ng Santa Ilocos Sur. Buti na lang medyo maliwanag pa nang dumating kami ng bayan ng Bantay kaya naman nakita pa namin itong magandang view. Past 6 PM na nito at dito muna kami magpapalibas ng gabi sa Vigan, Ilocos Sur. At dahil weekdays naman nung pumunta kami dito ay hindi na ako nagpabook ng hotel ahead of time. Tumawag na lang ako doon sa go-to hotel namin every time na pumupunta kami dito sa Vigan. At dito nga pala yon sa Hotel Salcedo de Vigan, sa katapat lang siya ng kilalang Hotel Luna. Spacious yung room at mala vintage vibes ang hotel. Mukhang old pero komportable at malinis yung buong room. And we pay 2,500 pesos, included na yung breakfast for 3. May sariling CR, hot and cold shower, bath towels at free na toiletries. And most importantly, clean and comfy beddings. I-add nyo pa that you can enjoy photoshoots sa kanilang mga lobby. 7 PM na nung nakapag-check-in kami sa hotel kaya naman nag-freshen up na kami para makapaghanap na kami kung saan kami magdi-dinner. Ang best part pa pala dito sa Hotel Salcedo ay 1 block away lang siya sa kilalang Calle Crisologo. Calle Crisologo is one of the most iconic heritage streets in the Philippines. It is approximately 500 meters long and it is located in the heart of Vigan Historic District. And you will also notice na karamihan ng kanilang business establishment dito ay mga vintage design, which makes the whole picture as a unique European architecture. Though 3 times na ako nakapunta dito sa Calle Crisologo, I still really love the place because of the old Philippine vibe. This is a beautiful area which really takes you back to Spanish colonial times. Though it is mainly a street of souvenir shops and restaurant, but it has been a tasteful way and doesn't distract the charm of the place. Dito sana kami magdi-dinner sa Cafe Leona. It's one of the famed restaurant dito sa Calle Crisologo. Yun nga lang, sobrang daming tao at sa labas na lang yung available na seats, sobrang init din. Kaya naman, dito na lang kami sa Max magdi-dinner. After dinner, we decided na sumakay ng kalesa para mas ma-explore namin yung ibang street sa sentro. Medyo late na din kasi at kailangan naming matulog ng maaga dahil maaga kaming mag-check out kinabukasan. And we pay 200 pesos for the kalesa ride at 3 na kaming sakay nito. Best experience to lalo na kung ang makukuha niyong kutsero ay magaling magbigay ng mga trivia sa iba't ibang place dito sa Vigan. Pagkababa ng kalesa ay dumiretso na kami dito sa mga souvenir shops para makabili ako ng ilang mga souvenirs na gagamitin ko sa farm. Pagkatapos ko makabili ay bumalik na kami sa hotel para makapagpahinga na din kami. Kinabukasan, 7 AM pa lang ay nakagayak na kami at nagpunta na kami sa kanilang restaurant para makapag-breakfast. Included na nga pala dun sa package ng in-avail ko yung aming breakfast. Supposedly pala ay 12 PM pa yung aming check-out dito sa hotel. Pero dahil meron pa kaming last drop-off sa Ilocos Norte ay kailangan naming mas maagang umalis dito. Napakaganda ng interior at very cozy nung restaurant nila dito sa Hotel Salcedo. Bilisan lang nung nag-breakfast kami dahil plan namin na kumain din ng Ilocos Empanada doon sa Calle Crisologo. Kaya naman after breakfast ay naglakad na kami papunta doon sa Calle Crisologo at hinanap namin yung Irene's Empanada. Actually, at first, hindi ko bet yung Ilocos Empanada. Pero nung natikman ko siya, sobrang sarap at hinahanap-hanap ko talaga every time na pumupunta kami dito sa Vigan.
Yun nga lang, kasamaang palad, nung pumunta kami dito sa store ng empanada ay hindi pa siya available dahil sobrang aga pa. Oh my God. Kaya naman, better luck next time na lang dahil hindi na namin pwedeng hintayin dahil masyado kaming tatanghaliin. Kaya naman, bumalik na lang ulit kami sa hotel para makapag-impake na at makapag-check out na. Umuna na sina Boss Andy sa sasakyan para maayos na nila yon habang nagpa-process ako ng check-out. At pagkatapos ay bumiyahe na kami papunta sa Ilocos Norte. After namin mag-drop off sa bayan ng Nueva Era ay bumalik na din ulit kami para maaga na kaming makabiyahe pa uwi. And that's all for today's video. Thank you for watching. Bye!